Isang masaya, masagana at pinagpalang panahon ng Kapaskuhan sa ating lahat. So, ilang araw na lang, bagong taon na, no? So, bago tayo lumipat ng panibagong taon, dapat tayo po muna ay magbago ng ating mga puso at kaisipan para sa Panginoon. Tayo po ngayon ay dadako ulit sa pag-aaral ng salita ng Panginoon na matatagpuan po natin sa chapter 13 ng Book of Hosea na pinamagatang po pong A Good Steward. So, yan po ang mensahe sa atin. Ngayon ng Panginoon, tinatawagan niya po ang lahat na maging good steward. So, ang matututunan po natin dito is number 1, life and freedom for God. So, sabi sa verse 4, Yet I have been the Lord your God since the time you became a nation in the land of Egypt. And you were not to know any God except me, for there is no Savior beside me. So, ang story po nito is nakafocus po sa tribe of Ephraim, na sila po yung anak ni Joseph na anak ni Jacob. So, dito sa chapter na ito, inilahad ang pagkakasala ng mga taga-Ephraim dahil sa idolatry. Dahil sumamba po sila sa Diyos-Diyosang si Baal na sa panahon ngayon ay mas kilala bilang si Zeus. So, ayan, ang mga Greek gods na kilala ng mga tao noon hanggang ngayon. Kasi nakakahalina po yung mga pangalan nila, yung mga itsura nila, no? Yung mga tinaguri ang God of War, God of Love, God of Sea, God of Beauty, at iba pang mga God. So, halinang-halina ang mga tao. Kaya nga, patok sa takilya at pinapangalan pa yung mga pangalan ng mga gods nito sa mga kanilang mga anak. But hindi nila alam, behind dun sa magagandang itsura, they are all evil. Evil in disguise. So tandaan po natin, nag-iisa lang ang ating Diyos na siyang naghahari noon, ngayon, at magpakailanman. So, walang hihigit at papantay sa Kanya. Siya ang may hawak at kontrol ng buhay ng tao. Ang lahat ng tao nagmula sa Kanya, lahat ng meron tayo dito sa mundo, sa Kanya lang nagmula at patuloy na magmumula. So, sabi sa verse 5, I knew and regarded you and cared for you in the wilderness, in the land of drought. Kilala po tayo ng Panginoon. Regarded, sabi, kinukonsider niya tayo. Lagi po tayong nasa isip ng Panginoon, nasa isip ng Diyos kung ano yung makakabuti sa atin. Yan ang malaking kaibahan sa Diablo. Dahil ang Diablo, kung iniisip ni God yung best sa atin, ang Diablo naman iniisip niya kung ano yung worst para sa atin, no? Kasi gusto ng Diablo na sirain yung magandang buhay na binigay sa atin ng Panginoon. So, sa gusto ng Panginoon, matira tayo sa paradise. He regarded you, sabi niya. Ang kalaban, gusto niya doon tayo sa wilderness, manirahan doon tayo sa drought, doon sa kahirapan. Pero si God, gusto niya tayo doon sa green pasture. Kaya nga, ilalagaan niya tayo at ginabayan papunta doon sa green pasture natin. So, kaya dapat yung life and yung freedom natin, kailangan nagiging good steward tayo dito sa pinagkaloob ng Panginoon sa atin, no? Dapat maging good manager tayo. Hindi natin sinasayang or aksayahin or pagtataksilan pa ang Panginoon. Diba? Dapat nasa isip natin lagi na, as for me and for my household, we will serve the Lord. We will serve no other gods. Ang Panginoong Diyos lang. Si Father God, Yahweh, Lord Jesus Christ, and Holy Spirit. Dapat hindi po tayo magtataksil. So, number 2 na matututunan po natin dito na dapat po magkaroon tayo ng God-centered heart. Christ-centered heart. Dapat po hindi tayo self-centered. Hindi po tayo proud. Hindi po natin ini-ignore yung mga pangangailangan ng iba at iniisip lang yung sariling kapakanan po natin. Hindi po tayo dapat narcissistic or self-absorbed. So, sabi sa verse 6, When they had their pasture, they became satisfied, and being satisfied, their heart became proud, self-centered. Therefore, they forgot me. So, maraming tao pag nasa kahirapan,
best friend nila si God. Lagi silang tumatawag sa Panginoon. Pero pag binigay na ni Lord ang pangangailangan nila, yung nais nila, unti-unti lumalayo sila sa Panginoon. Nakakalimutan na nila si God na nagbigay ng pangangailangan nila. God is reminding us that kung ano man yung sitwasyon natin sa buhay ngayon, we must never forget Him na siyang naghatid sa atin sa green pasture. Amen po ba? Na siyang nag-satisfy sa atin. We must depend sa Kanya. 100%. Lahat ng binigay niya sa atin, kailangan ginagamit po natin for His glory. Yung life natin, yung health, yung finances, yung bahay, sa pamilya natin, yung mga anak natin, 'di ba? Dapat tinuturuan po natin sila to serve God. Dahil at saka yung mag-give back po tayo kung anong para sa Diyos, yung talent natin, yung skills natin, sa time natin, huwag natin silang gagayahin na sa kanilang kaunlaran, nung nag-flourish sila sa buhay nila, yung mga taga-Ephraim, inalay nila yung mga magagandang bagay na binigay sa kanila ng Panginoong Diyos sa mga Diyos-Diyosang walang kabuluhan. Yung mga silver nila, yung gold nila, inukit pa nila ito para yun yung sasambahin nila. Di ba masakit po yun, no? So isipin nyo, sa pag tayo nagtatrabaho, di ba binabayaran po tayo ng amo natin 5 days a week, 8 hours a day. Tapos kung makikita po ng amo natin, yun na yung malaking part ng oras natin, hindi tayo nagiging tapat sa kanya. Di ba? Ang tendency, tatanggalin din po tayo ng amo natin. So, ganun din po si God. Pag nakikita niya yung magagandang bagay natin, hindi natin ginagamit ng tama. Hindi natin pinaparangalan ng Diyos. Kukunin din po ito sa atin ng Panginoon. So, ano bang ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon na hindi mo siya nag-glorify? Diba? So, yung mga mayroon po tayo ngayon, yung mga gadgets, imbis na mag-research palalo, magpalalim sa Panginoon, ginagamit lang po natin dito sa games and entertainment. Yung money, hindi po natin na-separate yung tithes po natin, hindi po tayo nakapag-offering. Imbis na tithes yung naibibigay mo, tip na lang. Dahil, di ba, yung tithes po, una po yun eh. Pagkatanggap mo, you separate yung at least 10%. O, so, kung gusto ng puso mo, 20, mas melyo. Pero doon po tayo nag-start sa 10%. So, pag yung hindi mo na i-separate to sa Panginoon, sa huli ka na nagbigay, di ba, parang sa tip na lang po yung nabibigay mo sa Panginoon. So, inuna mo muna yung gastos at yung kung ano pa. So, dapat we honor God by when we receive something, talaga i-separate po natin sa Panginoon. Una sa lahat, yung para sa Kanya. At hindi po tip yung bibigay natin, hindi po yung matitira na lang. Eh, yung iba nga po, kahit tip, hindi pa po nakakapagbigay. Yun po ang mas masakit. So, yung talent, magaling kang kumanta pero mas gusto mong mag-rock and roll kaysa mag-worship sa Panginoon. Yung free time natin, imbis na mag-devotion tayo, inuna natin ang chismis. So, yung iba, no devotion at all. So, anything na pinagkaloob sa atin ng Panginoon na hindi natin iningatan, pinalago, ininvest, or ginamit for His glory, for His kingdom, kukunin po niya sa atin ito. So, ano po ba tayo? Good steward o bad steward? Kasi kung bad steward po tayo rin po ang kawawa. Ang bad steward po na ihahambing sa dew, or hamog. Mawawala ka agad. Yung shaft or ipa, natatangayin ng hangin, paikot-ikot. Yung smoke or usok sa chimney. Diba? Sabi po dito sa version na binasa ko, worthless and without substance, they will vanish. Ayaw to sa loob ng bahay, yung usok na ito, kailangan to nilalabas. So, ganun po bang gusto nyong mangyari sa buhay nyo? Maging worthless, walang substance. Ito po yung mga bad steward. So, as for conclusion ko po, no, dapat po, na dapat tayong hingin sa Panginoon. So, una yung pardon and purity. So, we need to ask God for mercy from His fountain of forgiveness. Acknowledge yung abundant love ni God para sa atin. That is more than enough to wash away yung every guilt na meron tayo. He is full of compassion, na siya lang yung makapaglilinis at makapag-aalis sa ating mga kasalanan.
even yung deepest stain na meron tayo sa mga konsyensya po natin. We need to ask God to purify our conscience, our hearts. So, yun nga po, no, may we find the satisfaction of life sa Kanya lang. At magkaroon po tayo ng malinis na puso, clean heart, pure thoughts, and holy desires na ready to please God anytime. Let us all be a good steward. So, yun lamang po ang masishare ko ngayon. Nawa po magkaroon tayo ng isang panibago, maganda, masaganang taon na kasama ang Panginoon habang patuloy po tayong naglilingkod ng buong tapat, buong galak sa Kanya. God bless po sa lahat.